Guanyo Francisco Ancestral House, mga kaitsubero. Ayan. So diretso lang tayo dito, mga kaitsubero. So ulitin ko lang, ito pa rin yung Padre Burgos Street. Ayan, puntahan naman natin yung lumang Rizal Provincial Capitol Building na isa na ngayong ruins. Okay, so eto na yung Lopez Haynay Street. So baybayin natin itong Lopez Haynay Street. Okay, so marami pa rin mga lumang bahay dito and siyempre hindi naman natin kayang gawin lahat sa isang araw Pero ang ginagawa natin is binabalik-balikan natin ang Pasig para mapuntahan yung mga historical o mga heritage at mga lumang bahay ng Pasig. Okay, so may Zumba sa tapat mismo ng ruin kaya hindi tayo makakapagsalita doon sa area na yun Ayan. So eto na yung lumang Capitol. Dada ko. Yan na siya Huwag ka sunod. Meron na ba? So may tinitindang mangga si Sir Mamaya bibili tayo. Wala sa akin. Wala po din. Thank you. Okay, so butin man natapos na yung Zumba nila. Isa yung lakas ng music. Baka makopyright tayo Ayan. So ulitin ko lang, ito yung Rizal Provincial Capitol Building. Bablog ka? Yes sir, yes po. Diba? So itinayo itong structure na ito around 1902 to 1909 during the American era Ayan. And ang structure na ito ay idinisenyo ni William E. Parson. Actually, meron na tayong mga na-feature na idinisenyo ni William E. Parson. Ang Manila Hotel, ang Army Navy Club, tapos yung lumang Paco Station and yung Paco Market. Ayan, so na-vlog ko na yan sa mga hindi pa nakakapanood. Baka lang gusto nyong panoorin, nilalagay ko na lang yung link sa description below. Grabe, punta tayo dun sa pinakadulo. I mean dito sa may pinakagitna. So, noong 1998 daw mga kaitsubero, nilagyan daw ito ng historical marker. Pero noong nag-inspect ang National Historical Commission of the Philippines, nawala na daw yung marker noong 2004. Tapos, lahat yung mga nakikita nyo parang yung mismong windows, may mga railings yan. So nawala na karamihan ng mga bakal. So hindi lang natin alam kung saan na napunta. Kasi kita nyo, may mga bakal pa yung ibang part. Diba?
Di ba nakakatuwa na malaman natin yung lugar na dinadaan-daanan natin, especially kung may mga ganitong structure na hindi natin alam na isa palang historical landmark dito sa Pasig, ano. Ayan. So tinanong ko yung mga gwardiya na nagbabantay dito. So ito daw ay private owned, hindi siya pag-aari ng government, ano. And hindi nila matukoy kung sino mismo yung may-ari. Kumbaga under lang sila ng agency para magbantay dito sa loob. So sabi ng mga taga rito sa Pasig, marami na raw nag-shoot ng mga pelikula dito. Isa na nga si Fernando Poe Jr. Tapos yung Darna ni Anjanet Abayari, grabe ang ganda. Dito daw sinut yung Darna ni Anjanet Abayari. Okay, so itong building na ito ay U-shape yung ano niya, hugis niya. Tapos ito ay mayroong neo-classical style. And ulitin ko lang, ang nagdisenyo nito ay si William E. Parson. And itinayo around 1900s, ano, during the American era. And isa sa mga yaman, historical landmark dito nga sa Pasig. So dahil private owned siya, hindi tayo pwedeng pumasok. Ayan. Hanggang dito lang tayo sa labas. Okay, so maraming mga nagsasabi na taga rito, ito daw ay pag-ari ng SM. Yung iba naman, San Miguel Corporation ang may-ari. So dun sa mga nakakalam, alam nyo ba kung sino yung may-ari ng property na ito? Okay, so yan yung Santa Rosa de Lima Bridge, mga kaitsubero. Ayan. Grabe, no? Isa palang yaman ito dito sa Pasig. And I hope yung may-ari ng property na ito, sana i-repurpose lang yung structure, i-restore lang, i-preserve. Huwag sanang gibain, ano? Actually, pwede nga siyang gawing property ng government or pwede siyang school, di ba? Or isang, wag naman sana mall, ano? Kasi napakarami ng mall dito. Tapos dito may lumang bahay, mga kaitsubero. Ayan. Tapos dito, mga kaitsubero, etong pinaka bodega na to. Nakikita nyo ba to? Wait lang. Eto, mga kaitsubero. Dito daw nag-shoot para sa advertisement yung sigarilyo na Camel. Ayan, oh. Sabi nila. Sabi ng nakausap ko. Ayan. So dito yon kinuhanan during the American era. Grabe, no? So alam niyo ba, mga kaitsubero, gusto ko sanang mag-drone dito sa lumang Capitol building na ito. Kaya lang, private property kasi siya. So kapag nag-drone tayo dito, considered trespassing na kasi yon. Pero kung simbahan lang, pwede. Pero pag ganito, medyo kinakabahan ako eh. Kaya medyo hesitant ako na gawin, na mag-drone tayo dyan. Kaya kapag nakakaramdam ako ng medyo alangan ako, hindi ko na tinutuloy. Kaya hindi na tayo nag-drone. Ayan.
Okay, magandang umaga mga ka-YouTubero. Kasama natin si Mr. Ed Lasiste na isang Pasigueño. And so sir, ikwento nyo nga muna sa amin yung about sa Old Rizal Provincial Capitol ruins. Alam yung old capital na ruins, ano siya? Siya yung unang-unang provincial capital before nung Capitol Commons. Opo. Tapos na-damage siya during the war. Alam mo, yung likod nun, meron siyang railway system. Ah, talaga? Patawid, yung mga trambya, Oh, patawid ng Makati. Tapos yung katabi niya, meron siyang parang hangar. Kung titignan mo, kala mo hangar. Pero nakita ko rin yun, sir. Ang tawag ngayon doon, American Parts. Ano siya? Gawaan ng mga parts ng mga makina ng mga Amerikano nung araw. Ang ganda nun. Katabi niya, yung old ruins na pinagsusutingan dati nila FPJ, nila Pixoto. Yun yung ruins na yon. Pero sir, balita ko ito daw ruin na ito naging kulungan nung World War II. Kasi nga municipal hall siya. Oo, ginawa nilang kulungan. Tapos yung unang-una namang munisipyo ng Pasig, dito nakatayo. Saan po, sir? Yung Kingdom Hall na yan, giniba na kasi nila yung ulumang poste. Oo. Yan yung unang-unang munisipyo ng Pasig. So nawala na yung ano. Oo. Iconic na poste kasi nga nabili ng Jehovah. So wala nang bakas ngayon. Wala nang bakas. Diyan nakatayo yan. Oo. Luma. Kaya yung mga number ng bahay dito, pag malapit ka simbahan, number 1, number 2, yun. Ayun. Oo. Maraming salamat, sir. Oo. Thank you so much po. Okay. Ayan. Maraming salamat mga ka-YouTubero, at kung nagustuhan nyo ang video na ito, please don't forget to subscribe to our YouTube channel. And huwag nyong kakalimutan na i-hit yung bell button para updated kayo sa mga upcoming videos. Ayan. Maraming salamat sa inyo.